Dati kagityan, no? So be firm in trusting God. Now, talupang doon natin dire. Sa Jeremiah 17, we start from verse 5 up to 8. Ginbuta ko lang yan 7. Pero elaborate natin from verse 5. According to this passage, God emphasized to Jeremiah the difference about trusting God and trusting man. Gin-emphasize ang Diyos kay Jeremiah, kay mano kabalo ka mo ang Juda naghimo sang hindi maayo sa mata sang Diyos. That's why ginhambalan sila. Paagi kay Jeremiah nga makalabot ini nga mensahe sa mga Juda sa mga pangdo nato ng verse 5 to 6. Ang una nato nga punto. Sino makapaka? May 100. Ay, salamat. Safe. The status of man when he is trusting man. Ano sa ilonggo sa status? Sige, be, sino makailonggo, be? Diyan ikaw? Kaalam mo. Manong pastor kin. Ang kahimtangan sang tawo nga nagasalig sa tawo. Na ano ayan ang kahimtangan sa isa ka tawo nga nagasalig sa tawo? Lang taon natin sa verse 5. Kung may mga Biblia ka namigit, mga kauturan, amo na ang namigit nga ikaw magpundar sang Biblia sa imo kaugalingon. Nga may ara ka gid Biblia. Kaya kung sa dinta magkagto, hindi tapoy didalon ang Biblia sang church. Dapat may ara ka gid nga personal. No? So, siling diri sa verse 5, nataon naton. Siling diri, thus said the Lord, ang naghambal ang Ginoo. Cursed be the man that trusteth in man. Make it flesh his arm, and whose heart departeth from the Lord. Ano ang ginhambal sa Ginoo? The message of God to man, that who will be trusting man, he will be cursed by God. Amo na ang kahimtangan sa tawo nga nagasalig sa tawo. Hindi, you answer me. Malain magsalig sa tawo? Sige. Ano? Hindi malain magsalig sa tawo. Lalo na sa tao nga kasalig-saligan. Apang siling sang Diyos, pakamalaoton ko ang tao nga nagasalig sa tao, dani. Amo nang gusto sang Ginoo dira. Ang gusto sang Diyos nga siya gid ang saligan nimo, brethren. Say amen ko nagrika. Amen. Subot silingon, amo ni pamangkot naton nga kinanglanon naton magsalig sa Diyos. Kay unang-una, pag hindi kita magsalig sa Diyos, hindi magsalig kita sa tao, pakamalaoton ka sang Diyos. Siya ang nagtugas ang tanan, siya naghatag sang kabuhi mo, siya nagpundar sa pamilya mo, hindi mo papagsaligan ang Diyos. Saligan mong tao, munang iban, tabi-tabi lang. Mas gasalig kay Torko kaysa Diyos. Totoo na. Mga utod, pag kinanglanon mong finances, namigid ang una-una mga saligan ang Diyos. Magpangamuyo ka sa Diyos. Kay kasalig-salig gid ang Ginoo. So i-curse ang Diyos amo ni ang status ng tao. Nga nagasalig sa tao, hindi sa Diyos. He will be cursed by God. And then the message of God to man, that who will depart from Him, he will be cursed by God. Ining tao nga nagapalayo sa Diyos. Brethren, I am begging you. Nagapakitloy na ako. As your pastor, hindi na magpalayo sa Diyos. Ano man ang problema, may isa kita kautod, na grabing problema nga nag-aagi sila sa panimalay. Ano ang challenge namon sa liga pagkagto namon ni Benedicto? The more ka nga ginapadalaan sa problema, the more ka nga magsalig sa Diyos, kag hindi gid magpalayo sa Diyos. Kay kung palayuan man Diyos, siling na kon sa ila, ara na ng problema. Palayuan mo pa ang Diyos, dugangan mo lang ang problema mo. Why? Bangod i-curse ka niya. This is not my word, once again, but this is the word of God.
Na-curse ako ng tao nga nagapalayo sa iya. See? So, Botslingon, brethren, 4 years pa lang ta. Magpakabakod sa pagsalig sa Diyos. Amen? So, lito na ako. Ini yung mga bagay, mga joke-joke lang na, no? Pero tandaan mo, tagaan nyo ko love gift pag sa hindi, mawaswas ko ya sampulong sa Diyos. Totoo kit. Kaya nga man, wala ko nagsulod sa ministry, bangod sang love gift. Nagsulod ko sa ministry to spread His word to all men. That's why, tagaan nyo ko, salamat. Hindi nyo ko pagtagaan, salamat. Joke lang na, ha? Totoo na. Hindi ko kinanglan. I don't need your love gift, but I need your life to the Lord. Nga ang kabuhi mo, ihatag mo sa Ginoo through your listening word of God. Amo na pinaka-importante. Subot silingon, siling diri sa verse 5 nga ginhambal diri pakamalaoton nakon ang tawo nga nagasalig sa tawo kag nagapalayo sa akon siling sang Ginoo. Subot silingon, ang Dios nagapakamalaot sa tawo nga nagapalayo sa iya. The message of God is about the result of who will trust in man and depart from God. Ano kunong resulta? Anong outcome kung ang tao magpalayo sa Diyos? Anong outcome kung ang tao di magsalig sa Diyos ka magsalig lamang sa tao? He is like a tree planted in the desert, that he is weak and unproductive. Abi tulo ko na to ng verse 6. Ano nga bala dira? For he shall be like the head in the desert. Gin-search na ako ini ang ining head ni nga word. Daw isa ini siya kagamay nga tanom sa tunga sang disyerto. Imagine na, brethren, kung anong kahimtangan sinang tanom nga gamay. Sa tunga sang disyerto, nagatubo. Ara siya nagkaisahanon lang, ano nga ang ambal sang Bible diri? And he shall see and not see when good cometh, but shall inhabit the first places in the wilderness, in a salt land and not inhabited. Isa sa katanom nga indigid siya wala gid sa benepisyo nga maangkon sa tunga sa disyerto. Imagine na lang kung ano ang klase nga lugar ang disyerto. Ara siya isa lang. Siling isang Ginoo ang tawo nga nagapalayo sa Dios, nagasalig sa tawo nga may nagasalig sa Dios, siling isang Ginoo diri. Pareho sa isang tanom nga ara sa tunga sa disyerto. Na kung ano man ang mangkaabot nga mga pagpakamaayo. Araw, tulo ka bala. Shall not see when good cometh. Hindi agad ini matagpuan. Hindi ya ini makitaan according the Bible. Amo nagali ang katayuan sa tao nga nagpalayo sa Dios. Mga utod amo sini 4th year anniversary naton. Talagsa naton mabatian ang mensahe na nungod sini. Nga nagasiling dere, be firm in trusting God. Magpakabakot kita ka nga aman. Pag magpaluya-luya ka, pareho ka sang tanom nga nag-ara sa tunga sa disyerto. Ang disyerto able to provide water. Why kid? Ano na karon ang matabo sina? Subot silingon ang Dios matanda gid. He is like tree planted in the desert, that he is weak and unproductive. And the second one, he is like a tree planted in the desert, that he cannot see when the good things come. Ano man ang mga pagpakamayo, hindi ini makitaan. So that's why mga utod, I challenge you before kita mag-proceed si kadwa nga punto. Dasigon ko lang ni, total. Hapon na. Dasigon ko lang ni. Ang ikadwa, nga ginahambal diri mga utod, gusto ko before ako magtongtong si kadwa, amon ni ang luya ko nga i-challenge sa mga taga MIBC kag sa tanan nga yari diri. Ikabuhi ang Dios sa kabuhi ta.
amo na ang pinakayabi. Hindi pagsandigi ang profesyon, hindi pagsandigi ang kaalam, hindi pagsandigi ang talento, hindi pagsandigi ang manggad, kaya hindi ni makabulig sa imo sa tion sa ital-ital ng kabuhi mo. Diyos kid gihapon. Si Brother Joel, ang ginalakad sa sinalayo. I don't know, do nalipat lang ko, amo ng sitwasyon niya ko nakagi pa sa simba. Dito sa ginasimbahan niyo. Lagi pa sa. Imagine na. Ang imotikang, Brother Joel, ginailustrita ka nga, na-bless ko sa kabuhi mo. Ang imotikang, pulo, iya isa pa lang. Sa iya sitwasyon subong. But he tried his best to worship the Lord. Ginahimo ya ang maayo. Mga utod, nga nalipay kita ko number 1. Nga sa aton for ikaapat katuig kay bangod. Ang gindala ko sa tilat sa Diyos. Bisan amo ng sitwasyon niya ara gyapon gapon ko sa gapamati sa pulo sa Diyos. Ibang nga tawo, basulon ang Diyos. Di ba? Basulon ang Diyos. Sa iyang sitwasyon, wala ginabaso. Tanan kita may mga kaugalingon nga mga pagtilaw. Subot silingon, ikabuhi na ang Diyos. Kaduwa nga punto. Anong ikaduwa nga punto? Tolong ka naman. Blessed the man daw. Saan na 300? The status of man when he is trusting God. Nagsayang sa parang, kung ito na lang yung premyo. Siling diri, the status of man, kagina, the status of man, nga nagatuo sa tawo, wala sa Diyos. Ikaduwa, ang kahimtangan sang tawo nga nagasalig sa Diyos. Na, ikaw na karon mag-differentiate sa kaugalingon mo. Kung sino ang gina saligan. Dumduman ko ang testimony ni brother. Anong alay na manang si Chris? Sa kabuhi mo, pamangkuton mo, who is your God? Sino blang Diyos mo? Best friend mo? Kung sinong ginapatay-patayan mo sa chimpo, amo ng Diyos mo? Who is your God? Most of us, biktima sa cellphone. Di ba? Now, ano ang kaimtangan sang tawo sa mata sang Diyos nga nagasalig sa Diyos? Verse 7. Blessed is the man that trusteth in the Lord, and whose hope the Lord is. Kanami nga verse na. Mapalad kuno, malipayon ang tawo. Siling diri sa Biblia. Nga nagasalig sa Diyos, kag nagalaom sa Diyos. Nga ginalaoman. Bot silingon, mga utod, mapalad ka kung kasali ka sa Diyos. Ano naman ang sabat ninyo nga ang mapalad kita? Ay nagasalig ka kita. Anong rason nga ang blessed daw kita? Kung kita nagasalig sa Diyos, ara ang sabat sa verse 8. And there's a verse 8, for he shall be as a tree planted by the waters. Mapan mo na. And that spreadeth out her roots by the rivers, and shall not see when her cometh, but her left shall be green, and shall not be careful in the year of drought. Dari nga, dadabla nga passage, dadabla nga sentence na namihan ko. Why sa kuno may ginakahadlokan, why sa kuno kabalaka, kung mag-abot ang tigtuluyot, pag siya nagasalig sa Diyos. Makakon mo, kagay na, after nga nag-pray kami, ato ko to sa slakyan, Lord, why kami dapat hadlukan sa amon nga panimbahon subok. Nakaibalo kami nga nakaibalo ka sa amon sitwasyon. Pilayan sa inyo, may premyo.
ang nakahambal sina kagay. Amen. Taas kang kamot. O, tuod ka. Si Miss rin. May 100 ka kay mama mo. Kanang. Dalayawon ang Diyos kung nakahambal ka sina. Pila yan ang nag-claim sa aton nga positive. Dili ko nakita mga utod pag ang isa ka tao galing ara sa Ginoo positive permit. Wala sang negative kay nga kay balo siya nga ang Dios mahimo niya ang tanan. Amen. That's why bilang ikaapat atong katuig mga utod, hindi na lawg-lahog ang nagyan sang imay busy. Hindi na lawg-lahog. Labi kag labaw kay pastor. Pero mga utod, isa lang ang ma-challenge ko. Don't give up. Kay kabalo kita masaligan ang Diyos. Amen? Amen. God assured the man that He blessed the man who trusting Him. Ginasigurado sa Diyos. I-bless ka sa Diyos na ikaw nagasalig sa Diyos. God assured the man that whosoever will trusting Him, he will be like a tree planted beside the water. Imagine, natanda ng Biblia, no? Imagine na kung ang kahoy ara sa ikat sang suba. Imagine na nga ang kahoy nagatubo sa ikat sang tuba nga punong-puno sang tubig. Makita nimo ganayanaya ang green. Is it correct? Pagtapos mga tambok ang mga dahon. Tapos bakod sila. Kaya wala sila mahadlok, wala sila ka problema kung magabot ang tinion nga magtigtuluyot. Sakto na ang droughtness. Tigtuluyot na. Iginbutang na akong diri. The message of God, iginbutang na akong diri. God assured the man that whosoever will trust in Him, he will never be afraid in times of droughtness in life. Kung ara kita galing kabuhin aton ara sa Ginoo, why kita mahadlok, brethren, sang kapigadohon. Why kita mahadlok sang kinawadon, and the most why kita mahadlok kung ara kita sa tinion sang balatian. Kaya nga, parang Diyos. Ang akong challenge mo sini. Di kung kuhaon kita sa Diyos, kag mapatay kita, anong problema? Wala man problema. Kaya nga, kay balo kita, sa Diyos kita patulong. May problema kung ang kabuhi mo, why kabalo ko din mapatulong. Siling ni Brother Benny, ni Pastor Tobe. Hindi ko na nanamihan sila nga mga pastor. Kaya nga nagawali sila sa pulong sa Diyos, pero pamangkuton mo, kung naluwas sila, why sila kabalo? Kay samtang kakabuhi pa sila. Ang tao kung nga nagakabuhi, sining kalibutan, hindi pa sigurado kung luwas o hindi. Makakon mo. Namin na tanay, Brother Benny, ginambalan mo, paano ka makaakay sang bulag kung ikaw gali isa man ka bulag? Diba? Dapat ang isa ka bulag, akayon sang hindi bulag. Na. So, but silingon, why kita hadukan? Kung mapatay kita, ano? Kaya mo ng will ni Lord. Pero, mga utod, tandaan natin, as long natagaan kita sa chance ng Diyos, ihatag ka buhi mo sa Ginoo. Magpagamit ka sa Ginoo. Siling ko siya ka utod ka sa ligad ng love. O kagapo na ito. Nalipay ko sa kabuhi mo. Kaya nga, daw nagkakakitaan ko ang ginapagamit mo, padayo na ina kung kapagamit ko sa Ginoo. Hindi mo pa makita ang blessing sa buong. Makibot ka someday. I-bless ka ni Lord. Mga utod, i-bless ka ni Lord. Nung ningambal na akong sa ila kagapon, diri kita nagahimo sa isa ka maayo nga butang. Ano mo ginasitsulit na ako sa how many times ko na ginambal. Gahimo ka sa mga butang, ka-expect ka nga ang blessing ari matinayon. Wala kabalo gali ang blessing ari na sa piyak. Maminsa kita to ay magyapon blessing gali. Nambali pastor, i-bless siya ko pero ay man gali ay kakabalo gin bless siya nakasapya ka. Dako nga blessing ginabangon niya ka kada aga. Anong problema kay pag nagpagamit, gusto naton nga balikan kita sang Dios sa aton gingasto. Na. So bot silingon mga utod, hindi ka mahadlok anuman nga mga doubtness nga magabot sa kabuhi mo kay nga.
Ay balo ka nakaplastar ng kabuhi mo sa Ginoo. Amen. Subot silingon mga utod, ikabuhi tani ang aton nga tema sa sininga tuig. Hindi niya subong adlaw lang ang aton tema inyo. Sa bilog ni nga katuig, magpakabakot kita sa pagsalig sa Dios. Because we know our God is able to give anything. Maayo ang Diyos, maalam ang Diyos. Subot silingon, hindi ka mahadlok. God assured the man that whosoever will trust in Him will be productive. Kung may kasali sa Diyos, nangin unproductive ka. Pero kung kasali kayo sa Diyos, nangin productive ka. But silingon, madamo ng mga tao nagapalapit sa Ginoo through your life, through your testimony. Nan, amo na bala, hindi lang tagwapo kagwapa sa mata sang tawo, way man unod bulsa ta, pero kung mayo testimony ta, ang tawo ginabutong siya. Pakadto sa tila sa Ginoo through your testimony. Mangin productive ka sa mata sa Diyos. Magpagamit ka sa Ginoo. Ano man ang interest nimo sa last year, sa third year naton, abi bawi asubong. Pero utod gaan ta ka sang jutay gid nga pahanumdom. Kung gakabatyaan mo mensahe nga kasubong sini, nagapamati ka, pero ang heart mo nagasiling nga tigilan mo kami, pastor. Hindi na espiritu sang Dios. Espiritu na ni sang demonyo. Gakaman sa tagipuso. Totoo na. Ay nga aman, samtang buhi kita, umalagi lang kita sa kalibutan. Hindi tadi mangin permanente. As long as you live, ipagamit ang kusog mo. Nga wala sang murmur, wala sang complain, imua with love. Kay ina maangkon mong kalipay kung pagpakamasa kita. Mangin productive kita sa mata sa Diyos. Tani, hindi lang trabaho ni pastor ang mga akay ng kalag. Hindi lang tani trabaho ni pastor. Tanan kita may responsibilidad sa pagsulwin sa mga kalag na wala kasatiran sa Ginoo. Nagapati ka nga ara ka sa kamaturan? Sino nagapati? Kung gapati ka, pamatod sa iban nga wala ka sa kamaturan. Pero kung may kakabalo sa kaluwasan mo, hindi kagid magkilaw-kilaw pang daog kalag. Ikaw mismo unaha daog kalag ang imo kaugalingon. Amen? Amen. Then the last is our conclusion. Makakaon na ta. Pag-ara na. Tapos na. Tapos na, no? Ay, tadi sa ano, no? Sa screen. Ni Lawrence. Ang muna ni pagkambal ko, it is finished. For our conclusion, brethren, harap pa ka mo? Amen. Sa conclusion ko nila, po sa kauras. For our conclusion, God reminded us that we need to be firm in trusting Him. Ito gina-remind kita ta sang Diyos nga kay nang lano nato magpakabakod sa pagsalig sa iya. Hindi inin mangin mabakod kung gasalig ka pero kapang duha-duha ka. That's why once ka nagsalig ka, bakuda, ay makita mo mirakulo sa kabuhi mo. Ang tawong kapang duha-duha, why gid siya sa maangkon nga pagpakamaya. Tutod lang. Amo na, manging positive ito, nanlipay ko, kanami sa chimpo. Siling na kon, Sir Tony kagas, Tony, si Sir Nelson, ang hirap pamangkot ko pag abot niya. Halin ko na sa sumag, ga totality, paglampas, nagabundak ng ulan. Bosling ko, Botslingon, blessed pari gihapon kita diri. Ay nga, wisik-wisik lang. Na.
Amo ni nga sometimes magabot ang problema sa kabuhi naton, abi natin makaluluoy tanaw, mas lalo pagaling iban mas kaluluoy kaysa imo. Botslingon mas blessed ka pa. Mas blessed kita gihapon. Tinga ginpabugnaw niya lang ang aton tinion, ang aton time. Nakita ka electric fan o ay? Ginpabugnaw sa Diyos, that's why ginpaagya niya kita. Kay ginatestingan niya ang pagtuon naton. Kung kita nangamuyo, kag basi mag-question ta, nangumuyo na kami, amo manigya ko. Bot silingon, kung mangin mabakod kita, huwag kita pang gado. Amen? Amen. Gusto niyo maklabot pa kita 5th years anniversary? Amen. Be firm in trusting God. Amen, brethren? Amen. Let us pray.